Sa mundo ng hiwaga, misteryo, kababalaghan, isang kwento na naman ang itatampok sa inyo. Ito ay isang plaloktulen o storytelling tungkol sa isang bay. Noong unang panahon, matatagpuan sa bayan ng Plomlok ang Sitio Landan. Sa liblib na lugar ng Sitio Landan, matatagpuan ang katapangan ni Datulam Alfo. Ang kagitingan nito sa pakikipagdigma ay kalat na kalat. At ang kanyang mga kaaway ay hindi sumubok na siya ay salakayin, sapagkat bihasa siya sa pakikipagdigmaan. Kilala rin siya bilang isang walang pusong datu, sapagkat nakukuha nito ang lahat ng kanyang ninais na makuha. Ang kanyang lupain at mga niyogan ay lumawak, ang buhay niya ay ligtas dahil sa napakaraming nitong sulay o mga alipin na handa siyang pagsilbihan. Ang sino mang manghamak sa kanya at kahit sa kanyang pag-aari ay parurusahan ng kamatayan. At sa kasamaang palad ay naparusahan ng isang bay na naligaw lamang, si Ulusalwon ang binukot. Isang parusang kailanman ang ipinataw dito na hindi na mawawaglit sa banwang kinabibilangan ng datu. Isang araw, dahil sa kagustuhang makatikim ng ulam ng pangino o ina ni Ulusalwon, ay nakiusap ito sa bay na manghuli ng uulamin dahil ito ay takam na takam makakain ng isda. Ang sulay o alipin ay kinilala ni Bay Ulusalwon na pangino at tagapangalaga nito. Anak ko, nais kong makatikim ng masarap na ulam. Maaari ka bang humuli ng isda nang ako'y makatikim ng masarap na ulam? Nabahala at natakot ang bay sa pagkakaalam nitong hindi siya maaaring makaapak sa lupa dahil siya ay isang binukot. Isang kapahamakan yon para sa kanya sapagkat hindi siya maaaring makita ng mga tao. Pero, paano ina? Paano kung ako ay makikita ng mga tao? Lumungkot ang mukha ng kanyang ina dahil sa naging sagot niya. Sumama ang loob nito marahil. Kung ako ay totoo mong mahal at tinatawag na ina, siyang tunay na susundin mo ang aking nais. Ayaw ng bay na sumama ang loob ng kanyang ina, kaya wala na siyang nagawa pa, kundi ang umalis patungong ilog. Sa kanyang paglalakbay ay nagawa niyang magpalit ng anyo nang sa gayoy ikubli ang tunay niyang wangis. Isang pagbabalat kayo ang kanyang ginawa at mula iyon sa tulong ng mga diwatang bantay nito. Ngayon ay isang na siyang matandang babae na kulubot ang butot balat na katawan. Maging ang mukha nito na noon ay napakaganda at tunay na nakakabighaning bay ay hindi nakaaya-ayang tingnan. Muta-muta ang kanyang mga mata na tiyak niyang kasusuklaman siya ng sino mang taong makakasalubong niya. Nasiyahan naman ang bay sa kanyang bagong kaanyuan dahil sa tanang buhay nito ay ngayon pa lamang siya nakaapak sa lupa. Laking tuwa niya lalo pa at ginagabayan siya ng mga diwata. Ito ay ang mga diwata ng Kafyu-Balu o kabutihan at Klehu o kasayahan. Nang marating ni Bay Ulusalwon ang ilog ay nabahala siya sapagkat may agam-agam ang kanyang puso lalo pa at wala siyang kaalaman paano humuli ng mga isdang kay bilis lumangoy. Gayunpaman, sumubok siya at sa kauna-unahang pagkakataon ay nakahuli siya ng mga isda na sinliit naman ito ng kanyang daliri sa kamay. Sa gutom na kanyang nadarama ay gumawa siya ng apoy. Gamit ang kanyang atnugu o kuko, kinikiskisan niya ito hanggang sa gumawa iyon ng apoy. Ako ay nagugutom na. Lutuin ko sandali ang maliit na mga isdang ito. Wika niya at kinakausap ang sarili. Gamit ang tuhog. Kawayang pinatulis ay niluto niya sa apoy ang maliit na isda. At ang isdang sinliit ng daliring nahuli niya ay bawat pagbaling dito'y unti-unti naman itong lumalaki. Nagulat siya at nasiyahan na rin kalaunan. Salamat sa iyo, Panginoon ko. Naiusal niya ng masilayan ang mga ito. Nang siya'y nabusog na ay napagpasyahan niya munang magpahinga pansamantala dahil naluto na ang mga isdang nahuli niya na mula sa maliliit ay lumaki iyon. Kung kaya't nagagalak siyang makauwi na rin kinabukasan. Itinabi niya muna ang mga isda para sa kanyang ina dahil gusto niyang makaidlip sandali. Habang siya ay mahimbing mula sa malalim na pagkakatulog,
ay hindi niya naalintana ang pagkalat ng apoy sa kabuuan ng niyugan kung saan siya gumawa ng apoy dahil naligtaan niya itong patayin dahil sa pagkakaantok din. Kinabukasan kaagad, nagising si Bay Ulo Salwon mula sa ingay na parating. Pagsilay niya sa buong paligid, ay gano'n na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Dumating ang mga sulay at kaagad siyang pinalibutan ng mga ito at walang pasabing hinawakan sa kanyang mga braso at kamay. Tumayo ka riyan, isa kang mapangahas. Bakit mo sinunog ang kabuuhang niyugan ni Dato Lam Alfo? Paratang ng pinuno ng mga sulay. Dakpin siya. Muli nitong sambit at utos sa kanyang mga tauhan. Pinandirihan siya ng mga sulay nang masulyapan siya ang mga ito. Marahil ay dahil na rin sa kanyang kapangitan. Hindi siya umimik dahil alam niyang siya ay nagkasala. Subalit, ang tanging pakiusap niya lamang ay maihatid niya sa kanyang ina ang nailuto na isda. Umiyak na niyakap siya ng mahigpit ng kanyang ina. Humingi ito sa kanya ng kapatawaran dahil sa pinilit siya nitong lumabas ng kanyang bukod. Napakahirap nito. Kung hindi sana kita pinilit ay hindi mo ito maranasan. Patawarin mo ako, anak ko. Patnubayan ka nawa ni Duwata. Umiiyak na sambit ng kanyang ina. Kumibot ang labi ni Bay Ulo Salwon. Umiiyak na rin siya sa pagkakataong iyon. Hayaan mo, ina. Ayos lamang kung hanggang dito ang aking kapalaran. Wala nang nagawa pa ang kanyang ina, kundi hayaan siyang dakpin ng mga sulay upang iharap sa malupit na dato. Umaapaw ang galit na bumaba. Mula sa kinauupuan nito ang dato na si Lam Alfo habang hawak nito ang kanyang fais o bolo. Matikas ito, para bang isa itong Diyos kung tumindig at hindi makikitaan ng anumang ekspresyon ng kanyang muka. Ang wangis niya ay mahihintulad sa isang bathala dahil sa kagandahan nitong lalaki. Sino ang lapastangang ito? Galit ang boses nitong wika nang maiharap sa kanya ang nakakaawang matanda. Paumanhin, Datu, ngunit siya ang lapastangang nagsunog ng iyong kapuluan. Ang matandang ito ang dahilan kung kaya't ang niyugan mo ay nauwi sa abo. Nakayukong sagot ng pinuno ng mga sulay. Nalipat sa matanda ang paningin ng Datu. Nangangalit ang mga matang humakbang ito, palapit upang tiyakin ang tinuran ng kanyang tagasilbi. Totoo ba ang kanyang tinuran? Usisa nito at kabakasan sa mukha ang isang malupit na pinuno. Natakot ang bay, nanginig ang kamay nitong napayuko. Siya nga, mahal kong Datu, paumanhin at ako'y nagkasala sa iyo. Kung anuman ang magiging kaparusahan mong ipapataw, ay malugod ko itong tatanggapin. Naluluhang na isagot ni Bay Ulo Salwon. Sa pagkakataong iyon, biglang napasinghap ang bay nang kinuha ng Datu ang bolo nito at sa kanya ay itinutok. Galit at puot ang bumakas sa mukha ng Datu nang iangat nito ang kanyang mukha. Isa kang lapastangan, nararapat lamang sa katulad mo ang maparusahan. Tumaas ang boses na isaad ng Datu, tsaka walang pasabing inagaw sa isang tagasilbi ang nakalukot na tali o latigo. Pagkatapos ay walang pakundangan itong inihampas sa matanda. Napahiyaw sa sobrang sakit ang bay habang walang awa siyang pinaparusahan ng Datu. Nanginginig man ang kanyang laman at nangihina na rin ang kanyang payat na katawan, ay nagawa pa nitong manalangin sa Amang nasa langit. O Panginoong Amang nasa langit, patnubayan nawat ipabatid sa kanya ang linaw ng kaisipan. Sugatan ang likuran ng matanda at bumulwak doon ang presko nitong dugo, bagay na ikinaawat ng Amang Raha. Ito ay nahabag sa matanda at nahintakutan sa ginagawa ng kanyang anak na Datu matapos nitong marinig ang sinambit ng matanda. Tama na yan. Baka ikaw ay maparusuhan ng mga diwata at maging ang bathala ay magalit sa iyo. Pagpatigil nito. Sumunod naman ang Datu ngunit nagpasya itong ikulong ang matanda at hindi maaring pakainin o kahit patikimin ng tubig sa loob ng 1 linggo. Ganun nga ang ginawa ng mga sulay at sinunod ang inutos ng kanilang Datu. Sa isang madilim na lawak ay naghihinagpis ang bay. Walang patid ang hikbi nito dahil sa sinapit. Ngunit
batid niyang huhupa rin ang galit sa kanya ng dato. At kung alam lamang ng dato na isa siyang bay, ay tiyak niyang hindi nito magagawa sa kanya ang parusang ginawa nito. Hindi niya ninais na ibalik muli ang tunay niyang wangis para lamang mabighani sa kanya ang dato. Hahayaan na lamang niya ito kung ano man ang ipapataw nito sa kanya bilang kaparusahan. Kinabukasan sa pilitang ginising si Bay Ulu Salwon upang ipagawa sa kanya ang unang araw ng kanyang parusa. At iyon ay ang paghuli ng mga isda sa ilog at sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay. Nang simulan ng tuwalibon o matandang babae ang kaunahang parusa, ay nakamasid sa kanya ang malupit na dato. Batid ng dato na mahihirapan ang matanda dahil sa katandaan nito, ngunit wala na siyang pakialam. Hindi ba't pagmamalabis na ang iyong ginagawa, anak ko? Batid mo ito dahil ikaw ay dato ng ating pood, puna ng raha. Hindi siya pinakinggan ng dato. Bagkos ay umalis lamang ito at iniwan ang kanyang ama. Labis na tuwa ang napuna sa mukha ng bay nang sinimulan niya ang ginagawa. At mula sa tulong at kabutihang loob ng mga diwata ay natupad ang kanyang kahilingan na tulungan siya mula sa paghuli niya ng mga isda. Kalaunan ay nakahuli na rin siya ng napakaraming mga isda gamit lamang ang kanyang palad. Nang sumunod na araw ay ganoon at ganon din ang ginawa ng dato sa matandang lumapastangan sa kanyang kapuluan. Ngunit sa mga araw na ito ay unti-unting gumagaan ang kalooban ng dato sa tuwing masisilayan ang tuwalibon, kung kaya't nagpasya siyang ipatawag ito sa kanyang tagasilbi at iharap muli sa kanya. Bago kita palalayain, ay kailangan mo muna akong igiban ng tubig sa ilog gamit ang alat na iyan. At kapag nagawa mo ang ninais ko, ay hindi na kita gagambalain pa at hindi na muling parurusahan. Paglilinaw ng dato sa matanda. Kuminang sa saya ang mga mata ni Bay Ulu Salwon, ngunit nabahala rin kalaunan. Bago pa man siya humayo, ay nagawang itanong ng dato ang kanyang ngalan. Ano ang iyong ngalan, alipin? Ulu Salwon idagit go dato. Nakayukong sagot ng bay at nagbigay galang sa dato pagkatapos. Siya, humayo ka na. Muling utos ng dato bago ito umalis at iniwan ang kausap. Nabahala ng lubos ang bay nang sinimulan na niyang igiban ang alat na kanyang daladala. Ang alat ay isang basket na malalaki ang mga butas. Tunay ngang napakahirap ng kanyang parusa. Subalit, hindi niya naalintana, awang-awa sa kanya ang puting igat na bantay ng ilog na iyon. Nahabag ito at nalungkot din para sa kanya dahil nababatid nitong parurusahan na naman siya ng walang pusong dato sa oras na hindi niya magawa ang inuutos nito. Kuani gitu, taybong kaflayam igamahgunisah det kibogudun, det kibogu aksuludun ani, tali akpati datudo. Naiwi ka ng bay sa sarili at naiiyak na muling sumubok mula sa pag-igib ng tubig. Bawat tangka niya kasi ay pumapalya lamang iyon sapagkat malalaki ang butas ng alat at tiyak na hindi rin iyon maiigiban ng tubig kahit na ano pa ang kanyang gagawin. Sa bandang dako, isang matinis na tinig ang gumimbal sa kanya at takot na napaurong siya matapos makita ang puting igat na lumalangoy patungo sa kanya. Lagu bay, afkaham ialat ayedu anlam tagu. Utos ng puting igat sa kanya. Nang mahismasa ng bay mula sa pagkabigla, ay hindi na siya nagdalawang isip pa at kaagad na sinunod ang inutos ng puting igat. Pumasok sa loob ng alat ang puting igat at pumapaikot-ikot ito doon ng ilang beses hanggang sa gumawa ng bilog ang tubig. Lumiwanag ang tubig at sa pamamagitan ng kapangyarihang taglay ng puting igat ay nagkalaman ng alat at hindi na muling nakalabas ang tubig mula doon. Napakasaya ko. Diwatang igat, napakabuti mo dahil sa mga araw na ito ay natulungan mo ako't ginabayan. Nagagalak na pasasalamat ni Bay Ulu Salwon. Lumangoy lamang ang puting igat at pabatid niyon na natutuwa ito sa kabutihang puso ng bay.
Walang kahirap-hirap na pinasan ng bay ang alat na naglalaman ng tubig. At kusa rin itong gumulong mula sa tulong ng mga diwata na siyang tagabantay niya. Labis ang tuwa't saya ni Bay Ulu Salwun dahil nagawa niya ang huli niyang parusa. Nang makauwi sa puod ng datu, ay natigil ang mga taong nakakita kay Bay Ulu Salwun. Siya ay hinangaan ng mga ito at itinuring na kaisa ng mga diwata. Namangha din sa kakayahan niya ang datu. Ngunit, pinatili pa rin ng datu ang pagmamatigas ng kanyang puso. Hindi nito mawari ang nadarama sa tuwing magtama ang kanilang mga mata ng matandang kaharap. Bumibilis sa bawat pagpintig ang kaniyang puso, na tila kapusin siya sa paghinga. Sa wakas, ay nagagalak ng labis ang bay sa paglaya niya. Maayos siyang nagpaalam sa mga ito at lumakbay din pagkatapos. Sa balon ng Bahlandan, ay nagpa siya na magpahinga si Bay Ulu Salwun. Naupo siya sa may kabatuhan. Inilugay ang napakahaba niyang buhok na lagi niyang itinatali. Purong puti na ito matapos niyang pagmasdan, kaya sinimulan niyang basain iyon gamit ang tubig ng balon. At sinuklayan ito hanggang sa 7 beses. Pagkatapos ay paunti-unting lumiwanag ang buong balat ng bay at maging ang parte ng kanyang katawan. Mula sa kulubot na balat ay naging makinis itong muli, naging kulay itim, at tuwid na rin ang kanyang maputing buhok. Gumanda siyang bigla at bumalik sa totoo niyang wangis. Lumipas ang mga araw, buwan at taon. Naghirap ang datu. Dumating ang tiggutom. Unti-unting nawawala sa datu ang lahat. At hinahanap-hanap ang matandang si Ulu Salwun upang sana ay humiling dito ng namah o bunga, kung kaya't inutusan niya ang kanyang mga sulay na hanapin ito sa mga kapuluan upang matagpuan ito at muling iharap sa kanya. Nang magpasya siyang palayain ng matanda, ay tila nawalan siya ng lakas at nababatid iyon ng kanyang amang Raha, hanggang sa nagpasya siyang lumakbay kasama ng kanyang mga sulay upang siya mismo makahanap sa matanda. Nais niya rin humingi dito ng kapatawaran sa pagmamalabis na kanyang ginawa. Sadyang pinaparusahan na ako ni Diwata. Naiwika niya sa sarili. Biglang sumungit ang kalangitan, kaya napatingala siya roon. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan, ay kasama nito ang kulog at kidlat. Agad niyang inutusan ang kanyang mga sulay na tumigil sandali at maghanap ng masisilungan. Sa bandang bahaging bundok ng Matutum, kung saan nakatira ang napakagandang bay, naiwang nakanganga ang punong sulay nang salubungin siya nito upang patuluyin sa kanyang munting kubo. Napakaganda mo, mahal na bay. Kasing ganda ng iyong kalooban. Nakangiting puri ng punong sulay. Ngumiti lamang ng matamis ang bay at inabutan ng mainit na sopas ang bisita. Bago ito tumalikod, ay nag-iwan ito ng salita. Bukas ang aking pintuan para sa mga magigiting na sulay. Masisiyahan ako kung pati ang inyong datu ay patuluyin mo rin ng makahigop ng mainit na sopas. Tumango ang sulay, agad na dumungaw sa may bintana at iwinagayway nito ang kamay upang patuluyin ang kanyang datu at ng 3 kasamahan. Hindi maiwaglit ng magiting na datu ang kanyang paningin sa kaharap na bay. Tila pamilyar ang mga mata nito. Bumilis sa pagpintig ang kanyang puso kung kaya't tumayo siya at formal na humingi ng pasasalamat. Ang munting ngiti ng bay ay lalong ikinawala ng kanyang puso. Maraming salamat sa iyo, bay. Paumanhin at wala akong maibigay na kapalit sa iyong kabutihan. Maginoong wika ng datu. Hinawakan ng bay ang kamay ni Datulam Alfo, kung kaya nagdulot ito sa kanya ng kakaibang pahiwatig. Hindi ko kailangan ng kapalit, mahal na datu. Sapat na sa akin ang masilayan kayong muli bago ako tuluyang lumisan. Nakangiting wika ng bay. Naguluhan si Datulam Alfo, kaya muling ngumiti sa kanya ang bay at saka nagpatuloy. Sadyang maalam ang mga diwata at ikaw ay dinala rito para ako ay matagpuan. Ang matandang hinahanap mo ay nakaharap mo na ngayon. Binitiwan nito ang kamay ng datu at minasdan niya ito sa mga mata. Bay Ulu Salwun i Dagitku, mahal na datu,
ang matandang babae na nagkasala at iyong pinarusahan. Tipid ang ngiting dugtong ng bay. Hindi makaimik si Datulam Alfo. Nanikip ang dibdib na iyuko ang muka. Ang ulo sa luwon na aking iniibig ay matanda na at hindi maaaring ikaw iyon. Paghinto ni Datulam Alfo at maluha-luha ang mga mata nito ng itaas muka. Isa kang bay at nakapagtatakang nagawa mong magpalit ng anyo. Matamis na ngumiti ang bay habang nakatitig. Ako'y isang binukot na hindi maaaring umapak sa lupa, mahal na Datulam Alfo. Sa kagustuhan ng aking ina ay nagawa kong umapak sa lupa at ikubli ang tunay kong wangis, wika nito. Ginagabayan ako ng mga diwata at hindi pinabayaan sa bawat parusa na iyong ibinibigay. Muli nitong wika at tumingala sa kalangitan ng lumiwanag iyong muli. Sapagkat mahigpit na ipinagbabawal ng aming paniniwala na hindi maaaring makaapak sa lupa ang tulad kong binukot. Dahil kapalit nyon ay aking buhay. Gumuhit sa mukha ni Datulam Alfo ang pag-aalala. Tunay na pinagsisihan ng datu ang nagawa, ngunit huli na ito. Nasaksihan ng kaniyang mga mata ang magandang bay na kanyang inaalipusta noon. Kung sana ay may nagawa pa siya upang manatili ito, ay pipigilan niya ang paglisan ng bay. Digu asdaf igulton karang. Pandun ami akdagu, Datulam Alfo. Narinig niyang habilin ng bay. Natigilan si Datulam Alfo at hindi makakilos. Lalong sumakit ang damdamin niyang malaman na mawawala na ang bay sa kanya ng tuluyan. Kalaunan ay sumapit na nga ang takdang araw ng bay. Sinundo ito ng puting liwanag. Bay, patawad. Patawad sa aking nagawa. Hayaan mo akong dalhin ko hanggang kamatayan ang pagsisising ito. Nakaluhod na wika ni Datulam Alfo